lods. Ito yung mga itlog natin na ini-incubate. So bali 1, 2, 3, 4, 9 eggs pala tong ating ini-incubate mga lods. So ayan, November 14 po natin sila nilagay dyan. November. Ngayon ay November 22nd na. So ilang araw na sila, no? More than 1 week na, tama ba ako? 8 days, tama ba? Tama ba? Kung hindi ako nagkakamali, ah. So ayan mga lods, nilagyan ko kayo ng tanda. Ayan, may mga tandaan na sila dyan below para kung babalik na rin ko sila ay alam natin kung tama yung pihit natin. So ayan, sana ma-incubate sila lahat, sana mapisa. Hindi ko nalinis ng may suka yung kanilang mga ano. Dapat pala, pwede pala yun, kaso wag lang basang-basa. Pupunasan po natin yung mga itlog na may konting vinegar and tubig, kung hindi pa ako nagkakamali, para malinis lang yung itlog nila. Ito nga pala mga lods, ay ito yung nabili natin na incubator online sa Facebook. Taga dito lang din po ang gumawa niya. Teka, sarado ko lang, ha? So ayan, nakalak na. So bali nabili ko lang po to sa online. Yun nga, na-chat ko lang, taga Cabuyao, Laguna yung gumawa nito. So ayan, sa ngayon maganda naman po ang aking review. May development yung itlog natin nung sinilip ko. So ayan, ito yung init niya. Yung ano ba yung thermostat ba tawag dyan? So ayan, ito yung switch. So ayan, ngayon nag-iinit ulit siya. So pagdating niya lang 37.9, tumitigil na siya, namamatay na yung ilaw. So hanggang dun po yung maximum heat niya mga lods. So ayan siya, ikot natin, ha. Pakita ko po sa inyo yung buong ano. So bali, dito naman natin ilalagay yung tubig pagdating daw ng 18 days. Tapos dito natin ilalagay yung ililipat yung mga itlog kapag 18 days na, kung hindi ako nagkakamali. Yun po, binasa ko dito yan eh. May kasama po yung ganito, user manual. Babasahin lang po natin kung paano ang gagawin. So ayan, so 21 days para sa itlog ng manok. So meron na silang, so 14 22 na ngayon. Sumahin natin. Basta ganon. Basta sa ika-18th day, lalagyan na natin ng tubig. Tapos, ililipat natin yung mga itlog dito sa basket. So, sa ngayon, medyo matagal-tagal pa. 1 week pa ang paghihintay natin, mga lods. So, excuse me po. So, bali, meron nga pala siyang butas dito. Dalawa. 1, 2. Para siguro labasan din ng tubig, no? Nung init, may singawan. So, ayan. So, yan ang ating plano ngayon, mga lods. Sana maging matagumpay ang ating bagong venture na ito, mga lods. So, bali, dahil passion ko din naman mag-breed, nagamit natin yung natutunan natin sa kalapate. Dito naman natin dadalhin sa pagbe-breed ng mga manok. Tapos, pwede nating ibenta. Diba? So, ang fertile egg nga pala ngayon, nagkakahalaga na ng 20 pesos. Diba? So, ayan. So, bali, yun nga sabi ko, magandang pagkakitaan tong pagmamanok, mga lods. Itong pag-hatchery, mag-hatchery tayo. Sana maging matagumpay itong ating bine-venture. Itong ating, hindi tayo mahilig sa pag-aalaga ng mga hayop. So, bakit hindi natin subukan, diba? Tingnan natin kung makabenta tayo ng mga sisiw. Diba? Kasi kung hindi ako nagkakamali, 100 daw ang isang sisiw. Lalo na yung Rhode Island Red. So, 1 day to 1 week, parang gano'n 100 pesos. Kung maka 100 ka. O, diba? Sumahin mo yun. O, yun na yun. Tapos, basta, ang itlog naman na fertile, 20 pesos. O, so, maka isang tray ka, 30 pieces, 600. No? Hindi naman sama, no? So, ngayon, nag-breed muna tayo. Dito ko sisimulan bago tayo magpadami. So, kaya samahan nyo ako sa ating journey na to sa paglalakbay. Dito tayo sa Heritage Chicken and Tagalog. So, nag-iisip ako ng papangalan ko dito sa ating naisip na business. So, ayun. Sana dumami yung ating mga Rhode Island Red at saka Decal Brown. So, yan yung ating gagamiting breeders para makapagpadami ng mga heritage chicken. Tsaka meron din nga pala akong Tagalog na cross sa Kabir na nabili ko naman po sa Aguila Base. Yan.
Doon po galing yung manok na yun. So, yung mga labuyo, yung tawag nun. Ano ba tawag dun sa banaba kung tawagin? Yan, banaba ng manok Tagalog. So, yun po yung ating mga breeder dito na pwedeng ipagko-cross-cross para makabuo tayo ng mga itlog, ng mga laying hens. So, yung hens lang pong iipunin natin kasi yun nga po gusto ko magpaitlog nung marami, magpaitlog. Tapos ibebenta natin dito sa ating, dito sa aming barangay. Di ba? Kung may demand, pwedeng ibenta, magpadami. So yan, sana matuloy. Sana matupad yan balang araw. Babalikan ko tong video na to at sabihin natin, uy, naging matagumpay tayo. Uy, namatay na yung ilaw. So ayan, hanggang dito na lang mga lods. Pupunta muna tayo sa aking breederan ng mga manok sa mga kalpate. Magpapatoka muna ako. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na video. Maraming salamat po sa panonood. Kung may suggestions kayo ay tungkol sa pag-aalaga, please comment para meron po tayong pag-usapan. So, maraming salamat. Hanggang dito na lang mga lods. God bless you all and good vibes lang tayo always. Bye-bye. See you sa susunod na vlog. Bye-bye. So ayan, good morning mga idol. So tuloy ko lang yung ating video. Kasi napansin ko pagpunta ko dito, ayan yung Tagalog natin, nakaupo na dun sa ginawa kong pugad. Ayan, nag-iitlog na siya. So, sinamahan ko rin yan ng itlog ng Decal Brown. Ewan ko, Decal Brown, yung Rhode Island Red natin na yan. May isa na akong nilagay doon. Sana limliman niya, hindi ko na siya gagalawin doon. So, dyan na yung kanyang bahay. Tsaka pinurga ko nga pala kahapon yung mga yan. Ito, 1, 2, 3, 4. Napurga ko na sila. Sana ay gumanda ang kondisyon nila. Ngayon naman, bibigyan ko sila ng probiotic sa tubig mga lods. Pagkatapos ko silang pakainin. Kasi kagabi pinurga ko sila eh. So hindi ko muna pakakainin yung mga yun. Ito muna mga alpas. Bibigyan ko na lang muna sila ng tubig. Ito mga heritage natin na yun. So ayan, ito yung mga Tagalog natin. Ito, sana lumakan na ito ng maganda. Magaling din daw layer ang mga tawag dito. Ano ba tawag sa'yo manok ha? Leghorn, yan. Ayan, ito yung nakuha ko nung yung inalagaan ko. Dalawa yan, hindi ko alam saan napunta yung isa. Namatay na yata. Siya na lang yung natira. So siya na lang yung pararamihin natin. Subukan natin i-cross. Iko-cross ko sa plano ko dun sa puti sa Decal Brown. Ayun. Pagko-crossin ko sila para lumabas ang mga puti na kulay. So ito kasi sigurado ako mga puti ito tatalunin to ng mga dominant na kulay. Ayan, kasi yung mga puti recessive color. Ayan, yun na-research lang po natin. Pwede rin na i-cross natin dyan sa puting Tagalog na may kabir ang dating. Tignan natin kung anong mangyayari, di ba? So yan po ang ating mga plano dito sa ating breeding backyard breeding. Ayan. So ayun siya, nag-iitlog na naman yung ating Tagalog na inahin doon. Di ba? So ayan, hanggang dito na lang mga lods. Update ko kayo sa mga susunod na video dito sa ating munting farm. Yan yung mga kalapati natin. Okay, bye bye. God bless you all. Good vibes lang. Yan na mga lods, magandang hapon sa inyo lahat. Yan. Gusto ko lang share sa inyo tong mga alaga ko, mga Tagalog. Ganyan humapon yung mga Tagalog, mga idol. Pataas ng pataas yan hanggang makarating sila sa tuktok. Diyan ang humahapon niya sa mangga na yan. Sa santol na Bangkok na santol na yan mga lods. So ito yung isa nating inahin. Kung mapansin nyo, hindi talaga siya mukhang Tagalog, no? May hybrid na po kasi to. Yan. Pero yun nga, may dugong Tagalog. Kaya kung lumipad, ayan ganyan na. Nandiyan na agad sila. Mamaya aakit pa yan. Abangan natin. Yun. Kitang kita sa camera mga lods. Talagang paakyat sila ng paakyat, no? So yan hanggang lumalalim habang dumidilim, paakyat yung mga yan ng paakyat. Diyan humahapon yung mga Tagalog. Buti nga hindi lumalayo, dito lang sila. Ayan, hayaan mo lang sila dito sa atin. Pero hindi natin sa kabilang bakod yung puno na kasi yan. Ayan. Pero dito sila humahapon.
Alam na nila yung bahay nila. Ako yung nagpapakain sa kilala nila ako mga idol. Yan.